Magandang oras mga kahugot, shout out sa mga kabataan, mga 18 below na nakikinig pala sa ating programa. Shout out sa inyo, huwag muna kayong makinig ngayon, makinig muna kayo ng ibang kwento, huwag itong kwento ni Idris sapagkat ito ay mayroong pagka-sensitibo. Pasensya na kayo and don't dare listen to this story, ha mga kabataan. Dear Kuya Bono, magandang oras sa lahat ng nakikinig. Ako si Idris. May 4 akong kapatid. Yung unang dalawa, isang babae, si Ate Leana, at isang lalaki, si Kuya Balong. Mga kapatid ko sila sa ina at sila ay nakatira sa Pampanga. At yung dalawang mga tunay at buo kong kapatid, sila sina Kuya Esmel at si Isaac, ang mga nakasama ko sa amin noon sa Nueva Ecija. Parehong Tagalog sina Mama at Papa. Si Mama taga Bulacan at si Papa taga Nueva Ecija talaga, pero lumaki ako na ang tawag sa akin ay Igorot, otatatat, Igorot, tutatatat. Sa San Jose City nga pala kami isinilang at lumaki at karamihan ng mga barangay sa amin ay Ilocano, kaya natuto din akong mag-Ilocano. Ay hindi, mas magaling pa akong mag-Ilocano kaysa mag-Tagalog. At ang Tagalog ko may puntong Ilocano. Ang nagpauso sa alias kong Igorot ay si Tita Sharon, bunsong kapatid ni Papa. Mahilig siyang gumawa ng alias ng mga tao sa paligid niya, maging mga anak niyang 3, sina Ate Mayan, Ate Sara at si John Ford. Si Ate Mayan, inalyasan niya ng Mayang. Si Ate Sara, Sarampiting. At si John Ford, Bilit. Ang Bilit sa Ilocano ay ibon. Kaedaran ko si Bilit, Kuya Bono. Kaklase ko mula kinder hanggang grade 6. Ganon din ang bunso kong kapatid na si Isaac. 3 kaming magkakaklase noon. May nakakatuwang dahilan kung bakit inalyasan ni Tita Sharon si Bilit ng Bilit. Mamaya ay malalaman niyo kung paano. At ako nga, Idris ang pangalan ko. Hindi ko alam kung saan nakuha ni Mama ang pangalan ko, pero Igorot ang inalyas sa akin ni Tita Sharon. Maitim daw kasi ako at pandak noon. Well, pandak pa rin naman ako ngayon kasi 5'4" lang ang height ko. Mga kapatid ko kasi medyo matatangkad. Si Kuya Ismael ay 5'7" at si Isaac ay 5'6". Liban pa sa maliit ako noon ay malapad din ang katawan ko. Sa desperasyon kong tumangkad noong binatilyo na ako, nagpauto pa ako sa mga tropa ni Kuya Ismael. Araw-araw daw akong magja-jackstone para tumangkad ako. Madalas, sabay-sabay kaming 3 ni Bilit at bunso kong kapatid na si Isaac ang nagja-jackstone. Isang taon lang kasi ang agwat namin ni Isaac at dati nung mga bata kami ay magka-vibes kami sa mga kalokohan. Kaya lang hindi naman totoong nakakatangkad yun. Kami ni Bilit na natiling pandak kahit nung magbinatilyo na kami. Pero mas matangkad ng konti si Bilit sa akin. Si Isaac talagang tumangkad naman, pero alam kong hindi yun dahil sa pagmamarya, kundi dahil namana naman niya ang height niya sa side ni Mama. Hindi kasi sila pandak. Pamilya ni Papa ang pandak at sa kanila ko naman ang height ko. Pero sa aming 3 ni na Isaac at Bilit, ako nga yung pinakamaliit ang height, pero akin naman ang pinakamalaki, pinakamahaba at pinakamataba.
Halos magkasing laki nga ang amin noon ni Kuya Ismael eh. At 2 years pa ang tanda niya sa akin. Kay Billit ang maliit pero gwapo si Billit. Malakas ang kanyang appeal kasi maangas siyang kumilos at mabangis sa basketball kahit maliit siya. Si Isaac naman, cute ang mukha pero wala siyang hilig sa sports. Masaya ang kamusmusan naming tatlo, Kuya Bono. Nagbago lang ang lahat nung mag-high school na sila at nag-abroad na si Mama. Naiwan ako kasi hindi ako nag-aral. Nag-iba na ang mundo nila, araw-araw na sila sa bayan, ako ganun pa rin. Naiiwan lagi sa baryo. Pero yung sinasabi nilang nakaka-boring ang buhay ko, nagtataka ako kung paano nila nasabi yun ako nga na may buhay, hindi ko naramdaman na na-boring ako. Naiwan lang ako. Hindi ako sumabay sa takbo ng buhay nila pero hindi ibig sabihin nun ay kawawa na ako at hindi ako masaya. Liblib na baryo ng San Jose City kasi ang amin, Kuya Bono. Malapit na ito sa boundary ng bayan ng Lupao. Nung may pasok na ang mga nag-aaral, napakatahimik sa baryo lalo na kapag alauna ng hapon hanggang alas 5. Magkakalaman lang ulit ng tao sa mga kalsada kapag dumating na yung mga nag-aaral. Nung una, maghapon lang halos ako sa bahay. Lalabas lang ako kapag may bibilhin at kung may pambili. Si Papa kasi kagaya din ng karamihan ng mga ama ay maghapon sa kanilang kanya-kanyang trabaho. Ang Papa namin maraming alam na trabaho. Kapag walang gawain sa bukid, umi-extra siya sa construction o kaya sa tistisan ng tabla. Sa katunayan, Kuya Bono, noong magpasya akong huwag nang mag-aral ay si Papa ang naisip ko. Wala naman akong mataas na ambisyon kaya hindi na rin masama kung magiging kagaya lang din ako ng aming ama. Sa totoo lang, mas hanga ako kay Papa kaysa kay Mama. Si Mama kasi puro lang reklamo. Pareho kami ni Papa na hindi sang-ayon sa desisyon niyang mag-abroad, magkatulong sa ibang bansa. Buwan ng Mayo noong mag-flight si Mama, sabi niya para sa amin daw ang pag-abroad niya. Para daw makapag-aral kaming tatlo ni na Kuya Ismael at ni Isaac. Ang sabi ko, huwag ka nang mag-abroad ma, kahit hindi na ako mag-aral. Nagalit siya. Nagalit din ako sa kanya dahil tumuloy pa rin siya sa pag-alis at bilang protesta ko, hindi nga ako nag-aral. Bago siya nag-flight, napa-enroll niya na kami at nakabili na rin siya ng mga uniform namin ni Isaac. Pareho kasi kaming mag-first year high school ni Isaac noon. Si Kuya Ismael dati nang nag-aaral doon sa private school kung saan niya kami in-enroll. O Kuya Bono, private school pa talaga. May pagka-ambisyosa kasi talaga si Mama. Ayaw ni Papa ng ganon kasi nga napakasimple lang ni Papa. At si Mama talagang maraming gustong mabago sa buhay namin. Sina Kuya Ismael at Isaac ang natutuwa kapag nakikinig sa mga pangarap ni Mama. Pero kami, ni Papa, tahimik lang noon na kumukontra kasi nai-imagine ko na kung anong buhay ang magkakaroon kami kapag wala na sa bahay si Mama. Sinong maglalaba? Sinong magluluto ng pagkain namin? Kaya nung wala na si Mama sa bahay, laging nagagalit si Papa dahil siya ang nagluluto ng almusal at hapunan. Hanggang sa isang hapon na nakainom si Papa, pinag-initan niya kami, lalo na si Kuya Ismael. 14 na kasi noon si Kuya pero kanin lang ang alam niyang lutuin. Ang sabi ni Papa, kahit huwag na kayong mag-aral kung ako pa ang magluluto ng pagkain niyo. Ikaw Ismael, malaki ka na. Yung ibang bata, 12 pa lang nakakatulong na. Putang ina ka, akala mo mayaman ka porque nasa abroad ang ina mo? Tarantado, katulong lang ang mama mo dun. Utusan, alila.
Alam kong sablay ang mga binitawang salita ni Papa noon kay Kuya Ismael. Pero lasing kasi siya. Mainam doon natutong kumilos si Kuya Ismael. Noong una, sunog ang pritong itlog na niluto niya pero kalaunan natuto na rin siya magluto ng longganisa. Siya na nga ang napipilitang gumising ng maaga para magluto at maging sa hapon kapag wala pa si Papa ay siya na rin ang nagluluto ng hapunan. Pero galit siya. Minsang binulabog siya ni Papa ng umaga para magluto kasi aalis si Papa. Titingnan yung patubig sa bukid niya. Ginising niya si Kuya Ismael. At si Kuya, narinig ko siyang nagsalita ng ganito. Makatapos lang ako sa pag-aaral ko, tangina mo. Hindi kita kikilalaning ama ko. Si Kuya Ismael naman kapag ganon, bubulabugin din niya si Isaac. Silang dalawa ang magkatulong sa mga gawain. Ako, hihiga lang siyempre. Hindi naman ako pumapasok eh. Sila lang din ang nagkakabaon. Ako, noong pangalawang taong staff ako, edad 14, nagkakapera ako sa sarili kong diskarte. May kababata kasi akong nahinto din, si Iron. Pero nag-first year siya. Natapos niya ang first year pero nagsawa na rin at siya na ang naging barkada ko sa baryo. Pangit lang si Iron pero ang laki ng kargada niya. At ang kargadang yon ay pinakinabangan niya ng big time. Noong 14 pa lang kami, inaya ako ni Iron sa bahay ng teacher na bakla. Hindi niya bahay yun kundi bahay ng kapatid niyang nag-migrate sa Canada. Malaki ang bahay na yon. Sabi ni Iron ay pangalawang punta na raw niya yon. Instant pera, masasalapan ka pa, sabi pa niya noon. Hindi naman ako inosente sa ganon. Sa katunayan, 13 pa lang ako ay nagkaroon na rin ako ng karanasan sa bakla pero walang bayad. Trip-trip lang. Kami pa noon ni na Isaac at Billit. Naliligo kami noon sa sapa nung pumunta yung bakla. Mukha kasi siyang babae at 18 lang siya noon. May suso din siya pero hindi pa gaanong malaki noon. May iniinom lang daw siyang tableta. Usapan naming tatlo noon ni Billit at ni Isaac ay kaming tatlo ang magpapaganon sa bakla. Nauna ako tapos sumunod si Isaac. Nung si Billit na, ayaw niya na at alam ko ang dahilan. Ang liit kasi ng bird niya, nahihiya siya. Pero si Iron ang laki talaga. Kasama ako sa kwarto ni Sir Baste, yung teacher na bakla, nung gawin nila yon. Sabi ni Sir Baste, mas ginaganahan daw siya kapag may nanonood kaya pinanood nila ako sa ginagawa nila. Lumalayo lang ako sa camera kasi naka-video yung ginagawa nila. Pagkatapos ni Iron, ako naman daw pero nagdahilan ako. Maliit to sir, wag na lang. Pag sisinungaling ko sabay labas ng pinto. Pero kalaunan Kuya Bono ay bumalik-balik pa ako sa bahay na yon. Kulang na nga lang ay doon na ako tumira. Dahil kay Regina. Regina, my love, gift of love from above. No one's better than you, that I truly love. Si Regina ay malayong kamag-anak din ni na Sir Baste at naroon siya bilang katulong kapalit ng pagpapaaral sa kanya. Pero nung makilala namin si Regina ay hindi pa siya nag-aaral kasi buwan pa lang ng September noon. Bumili siya sa tindahan kung saan kami nagmemeryenda ni Iron noon. Nagbilad kasi kami ng palay sa kalsada malapit sa tindahan na yon. Inupahan kami. At habang nagmemeryenda kaming dalawa nung araw na yon ay biglang bumungad lang napakabuting babae. Maliit lang siya, bilugan ang mga mata. Hindi kagandahan ang ilong pero mapupula ang mga
labi niyang medyo makakapal din. Pero bago kasi dumating si Regina ay nag-aasaran talaga kami ni Iron. Sabi niya mas may chance daw siyang makapag-asawa kasi malaki ang tarugo niya. Sabi ko naman, malaki nga ang tarugo mo, mukha ka namang unggo. Ako, hindi man kasing laki ng kay Iron tong akin. May itsura naman ako kesa sa kanya. Kaso ang sagot niya, may itsura ka? Ang itim mo nga, parang kang igorot. Sabi ni Iron at siya namang dating ni Regina. Pero hindi pa namin alam ang pangalan niya noon. Miss, sino bang mas gwapo sa amin ng pandak na to? Tanong ni Iron kay Regina. Siya. Turo sa akin. Sobra naman ang tuwa ko noon Pero dumating na yung tindera kaya bumili na si Regina. At noong umalis na siya ay nagsalita pa siya ng ganito. Correction lang Hindi maitim ang mga igorot. Igorota ako Noong sumunod na araw, naupahan ulit kaming magbilad ng palay. Wala akong inabangan kundi ang paglabas ni Regina sa malaking bahay at nung araw na yon ay tsaka ko palang nalaman ang pangalan niya kasi nakipagkwentuhan talaga siya sa akin. Umupo din siya sa harap ng tindahan. Wala si Iron noon, umuwi para kumain ng tanghalian. Ako kasi simula nung mag-abroad si Mama, natuto akong hindi kumain ng kanin pag tanghali kasi walang nagluluto ng tanghalian sa bahay kapag weekdays. At yun nga, nakakwentuhan ko si Regina, matagal, mahigit 1 oras. Umalis lang siya nung dumating na si Iron. Hindi daw niya type ang ugali ni Iron. Nalaman ko kay Regina na nag-iisa din siya sa malaking bahay kapag ganong oras. Dahil nasa eskwela nga si Sir Baste. Mula noon, Kuya Bono, araw-araw na kami nag-uusap ni Regina. Nung wala ng palay na binibilad, sinabi ni Regina na pwede akong pumunta sa bahay ng boss niya kapag wala pa si Sir Baste. Batingtingin ko lang daw ang gate sa likod. At siya ko namang ginawa. Yung mga panahongin Kuya Bono ay si Regina ang nagpapasigla sa buhay ko araw-araw. Gustong gusto ko na siya pero hindi ko alam kung paano sasabihin sa kanya. Isang araw ng linggo, nasa tindahan ako nang dumating si Sir Baste, nakamotor. Dris, pumunta ka sa bahay. Sumunod ka sa akin. Hindi ako nagpunta kasi baka may balak siya. Wala na kasi noon si Iron na siyang napaparausan niya. Pumapasok noon si Iron sa construction bilang piyon. So hindi ako nagpunta dahil sa takot kong baka ako ang pagbalingan niya. Kaso lumabas si Regina ng gate. Sinitsitan niya ako at kinawayan kaya lumapit ako. Kanina ka pa hinihintay ni Sir Basta Bakit ba? Basta, may sasabihin siya sa atin. Sa atin? Takang tanong ko. Dahil doon ay pumasok na rin ako ng gate. Yun pala, nalaman ni Sir Buster na nagpupunta ako doon, dumadaan ako sa likod, at ang sabi niya, okay lang sa akin na nagpupunta ka dito, Idris. Okay nga yan para may kasama si Regina. Welcome ka dito, Idris, kasi may tiwala ako sa'yo. Ngayon, inamin sa akin ni Regina na gusto ka niya. Pero ikaw daw, hindi naman nagsasalita. Wala akong pake kung saan kayo dalhin ang love story nyo. Mabuntis mo si Regina, bahala kayo. Alam niyo na siguro kung anong kahihinatnan ng buhay niyo kapag maaga kayo nag-asawahan. Ang sa akin lang, ayokong manakawan ang bahay nito kaya maganda rin kung may kasama si Regina dito sa mga oras na wala ako, Idris. At ikaw, huwag ka nang dadaan sa likod ha. Mag-doorbell ka sa front gate pag bubuksan ka ni Regina. Sige sir. Nakangiting sagot ko.
Kahit nagtataka ako noon kasi nung unang pagkakataong samahan ko si Iron upang magpaganon kay Sir Baste ay sa likod niya kami pinadaan sa maliit na gate doon. Sumang-ayon na lang ako at mula noon naging malaya na nga kami ni Regina. Sinagot na rin niya ako kalaunan at oo, sa murang edad ko noon na 14 ay marami nang nangyari sa amin ni Regina. Oo, nagtatalik na kami. Alam kong masama at bawal pero matalino si Regina. Ayaw niyang mabuntis siya dahil may pangarap daw siya. At ang sabi niya, hindi lang para sa akin at sa pamilya ko ang pangarap na yun, Idris. Kasama ka. Kaya sana, huwag kang magbabago. Dumaan ang mga araw at taon, Kuya Bono, at natatili kaming masaya at matatag ni Regina. Itinuring ko siyang pinakamahalagang tao sa buhay ko at syempre, pinakamamahal din. Hindi siya nagbago kahit nung nag-aaral na siya at ako'y tuluyan ng naging pinakabatang magsasaka sa aming barangay. Edad 15, Kuya Bono, ipinagkatiwala sa akin ni Papa ang isang hektaryang bukid. Solo ko daw natatrabahuin with his guidance, syempre. Mahirap of course pero may inspirasyon ako. Sumapit ang anihan, sinuwerte pa. Paano nga, magkasama kami lagi ni Regina na nagdadasal sa simbahan tuwing linggo. Yung kinita sa ani, 30% ay napunta kay Papa. Sa akin yung 70% pero pinawas din doon yung mga pinambayad sa mga utang. Pero konti lang naman. Yung mga abono kasi, gamot sa palay, binili namin ni Regina. Nagse-share siya kasi nakakaipon siya sa sweldo niya. At yung natira sa perang kinita sa ani, nagtabi na kami ng panggastos na naman sa susunod na sakahan. Then nag-date kami. Namili ng konting mga gamit at yung natira, ibinangko namin. Nag-open si Regina ng student savings account sa BPI. Tiwala ako sa kanya kasi mahal ko siya at alam kong mahal din niya ako. At yung bank account na yon sa BPI ay nakapangalan sa kanya. Pero sa akin nanggagaling ang perang dinideposito doon. Mas matanda nga pala ng 2 taon sa akin si Regina, Kuya Bono, pero hindi yun halata kasi maliit nga siya. Edad 16 or 17 ako, umabot na rin ako sa 5'4", pero siya ay nanatiling 4'11". Pero kahit maliit yun, Kuya Bono, at babae pa, hindi mo pwedeng matain ang lakas at sipag niya. Matapos ang unang cropping namin noon, nung taniman na ulit, lumusong siya. Kung ano-ano lang na itutulong sa akin sa bukid kapag linggo na dapat ay day off naman niya sa bahay ng amo niya. Close na sila ni Papa noon at bilib na bilib si Papa kay Regina. Si Papa nga, nag-alala pa noon kay Regina, baka daw umitim sa sinag ng araw. Ang sagot ni Regina, "Naku Papa, hindi naman ako mayaman para pahalagahan ang balat ko." Isang gabi, nakainom si Papa at biglang tumabi sa akin sa ibabaw ng Paragos kung saan ako nakatambay noon at ka-text si Regina. Malakas kasi ang signal sa part na yon ng bakuran namin. "Sinong ka-text mo?" "Si Regina." Tarong ni Papa, "Sino pa ba? Wala naman akong iba." "Maswerte ka kay Regina, nak. May nobya ka na, may katulong ka pa, may teacher ka pa." Nasabi yun ni Papa, Kuya Bono, dahil noong hindi pa panahon ng pagsasaka ay nagpupunta sa bahay si Regina at tinuturuan ako ng English kapag day off niya.
Binigyan din niya ako ng mga libro na babasahin ko daw kapag wala akong ginagawa. At sa totoo lang, dahil doon ay nakahiligan ko talagang magbasa. Hanggang sa dumating pa sa puntong nangihiram na si Regina ng libro sa library ng school nila para may mabasa lang ako. Tuwang-tuwa siya kasi nakahiligan ko nga ang magbasa. Kung sana kagaya ni Regina ang mama mo, kompleto pa rin sana tayo dito sa bahay. At hindi sana nahihirapan ng mga kapatid mo sa mga gawain na dapat mama mo ang gumagawa. Pagpapatuloy na emote ni Papa nung gabing yon, ang sabi ko naman, Papa, naawa ka kina Kuya kasi sila ang naglalaban ng damit nila, nagluluto ng pagkain nila. Tapos sa akin na batang-bata magsasaka, kagaya mo, hindi ka naawa? Parang nagulat pa si Papa at ang sabi, kininanat to yan. Choice mo yan, Idris. Ikaw ang nagmagaling na magbukid tapos magpapaawa ka pala. Kininaman na. Yup. Go. Root. Igorot. 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 Otatatat. Igorot. Igorot. Tutatatat. 17 years old ako, 19 si Regina, second year siya sa college noong magsimulang lumabo ang relasyon namin. Dati-rate, pwede akong pumunta sa bahay ng amo niya kahit anong oras, kahit gabi. At madalas noon ay gabi nga lang ako nakakapunta dahil nagsasaka na ako. Pero marami ng pagkakataon na ayaw niya akong papuntahin. Dinadahilan niya na utos daw yun ni Sir Baste ang huwag akong pumunta. At hindi naman ako naniniwala na utos yun ni Sir kasi okay nga lang sa kanya na nagpupunta ako sa kanila. Hanggang sa nagpunta pa rin ako kahit ayaw ni Regina. Duman ako sa likod, umakyat ako sa bakod kasi nagkakaduda na ako eh. Pakiramdam ko noon ay may pinapapasok ng ibang manliligaw si Regina. May dalawa silang asong matatapang sa ibang tao pero sa akin natural maaamo sila. Di man lang nga ako tinahulan. Sa halip ay sinalubong pa akong kumakawag-kawag mga buntot nila. Gumilid ako nung marinig kong ang masayang boses ni Sir Baste sa kusina. Sumindi ang ilaw, nagtago ako dahil alam kong lalabas siya ng kusina. Pero nagulat ako nung makita ko ang kapatid kong bunso, si Isaac, at pinsan kong si Billit. Hinatid sila ni Sir Baste sa maliit na gate sa likod. At humalik pa si Sir Baste sa dalawa bago nito binuksan ang gate. Masayang masaya si Sir Baste nung isinasara ang maliit na gate pero nakita niya ang anino ko. Sino yan? Regina, ikaw ba yan? Ba't nandiyan ka? Tanong niya. Kumabog ang dibdib ko. Sir, bakit po? Sagot ni Regina na lumabas din mula sa kusina. May tao sa likod ng kusina. Sagot sa kanya ni Sir Baste. Noon ay lumabas na ako sa pinagtataguan ko. Ako to, sir. Good evening po. Bati ko pa pero nagpamewang na siya at nagalit ng sobra kay Regina. Di ba sabi ko sa'yo, huwag mong papupuntahin dito yung boyfriend mo? Bakit nandito siya? Ikaw, Regina, ha? Lumalaki na ang ulo mo. Hindi mo na alam kung saan ka dapat lumugar sa bahay na to. Wala kang karapatang magdesisyon sa bahay na ito dahil tiyamay ka lang dito. Nung gabing yon, nawala lahat ng respeto ko kay Sir Baste. Gusto ko siyang bugbugin nung oras na yon. At yung galit ko sa kanya, napakatagal kong kinumkim dahil umalis si Regina sa bahay na yon kinabukasan ng hindi man lang nagpapaalam sa akin. Umuwi siya ng Itogon Benguet. Pero makaraan ng 3 araw ay tumawag siya gamit ang ibang number. Nalaman ko, binawi pala ni Sir Baste ang cellphone na ibinigay sa kanya. Mahal, sorry ha. Hindi na ako nakapagpaalam sa'yo. Madaling araw kasi ako umalis eh. Actually, nagtry akong pumunta sa bahay niyo kaso sinalubong ako ng mga aso niyo kaya
bumalik na lang ako sa kalsada. Okay lang yun, mahal. Kumusta ka na? Okay lang ako, mahal. Nandito ako sa amin pero, mahal, may ipapakausap sana ako sa'yo. Ano yun? Pwede ba akong humiram muna ng pera sa bank account mo? Gagamitin ko lang muna kasi nanghihinayang akong maghinto. Gusto kong pumunta sa La Trinidad. Magta-transfer ako doon. Tapos maghanap din ako ng pagtatrabaho ang bahay na papayag na mag-aaral ako habang nagsisilbi sa kanila. Mahal, okay lang kahit gamitin mo lahat ng pera sa pag-aaral mo. At magsisipag na lang ako dito. Ako magpapaaral sa'yo. Kahit huwag ka na magkatulong ulit. Ay, hindi pwede yun, mahal. Yung magagamit ko sa pera mo, ibabalik ko rin. Mahal, pera natin yan. Hindi pa tayo kasal, Idris. Ayoko na parang nagsasamantala ako sa tiwala mo. Mahal, huwag ka namang ganyan. Para sa akin, kahit hindi pa tayo kasal, parang tayo mag-asawa. Basta, nahihiya pa rin ako, mahal. Mahalaga sa akin ang hiya at respeto. Kaya nga hindi ko kinaya ang mga salita ni Sir Basti eh. At kahit gustong gusto ko makapagtapos ng pag-aaral, umalis ako kasi nawala na yung respeto ko sa kanya. Baka kung ano nang magawa ko sa kanya kaya umalis na lang ako. Ang sakit ng mga sinabi niya sa akin. Alam mo, mahal, sa tuwing sasabihin niyang huwag kang pumunta sa bahay nila, nasasaktan ako kasi alam kong nagdududa ka. Pero kaya lang ayaw ni Sir Basti na pumunta ka sa bahay ay dahil utos ng kapatid mong si Isaac at pinsan mong si Bilit na huwag kang papuntahin dahil ayaw nila makita mo sila na nakikipaglampungan kay Sir Basti. Ang kakapal namang mukha nila, ang yayabang nila. Kung utos-utusan ako, parang may ambag sila sa pinapasweldo sa akin. Teka nga, mahal. Sina Isaac at Bilit, inuutusan ka kapag nandun sila kay Sir Basti? Oo naman, Inday pa nga ang tawag sa akin eh. Kumulo ang dugo ko bigla nung oras na yon at hindi ko pinalagpas yon. Isang gabing umalis ng bahay si Isaac, bagong paligo at nakapabango pa ay sinundan ko. Nagpunta siya kina Tita Sharon, mama ni Billit. Nung dumating ako, palabas na rin si Billit ng terrace nila at bagong paligo din. Nandun din sina Tita noon sa terrace at ang dalawang kapatid na babae ni Billit. Ang sabi pa ni Tita Sharon, baka hindi kayo makatapos niyan. Inuuna niyo ang manligaw. Ang ganda kasi ni Clarisma. Ang puti. Sabat naman ni Ate Mayan, noon ay lumapit na ako. Oh, nandito pala si Igorot. Bibili ka ba? Tanong ni Tita. May sari-sari store kasi sila. Pero ang sagot ko, yung dalawa na yan, akala nyo nagpupunta kina Clarice? Nagkakamali kayo. Kay Sir Basti ang punta ng mga yan. Nagpapatsupa sila para magkapera. Minura ako ni Billit. Tangina mo, baka ikaw. Ikaw nga lagi dun eh. Halos dun ka na nga tumira. Oy Billit, alam mo, nagpupunta ako dun dahil kay Regina. Pero umalis na si Regina doon dahil sa inyong dalawa. Putang ina ninyo, ang yayabang nyo makaporma. Bagong damit, bagong sapatos, bagong pabango, galing sa pamamakla. Sinugod ako ni Billit, galit na galit, pero tsumamba ang unang salubong kong suntok sa nguso niya, dumugo. Ninervyos si Tita Sharon at pinagmumura din ako. Hindi siya naniniwala sa mga sinabi ko. Pwede daw akong makulong sa paninirang puri sa anak niya. Ang sagot ko naman sa kanya, bakit hindi mo tawagin si Sir Basti dito, Tita? Tingnan mo yung laman ng cellphone niya. Sigurado, makikita mo ang video ng anak mo doon, hubot-hubad at gumagawa ng kalaswaan. Si Papa naniwala sa akin.
Isa rin kasi siyang nasaktan sa biglaang pag-alis ni Regina. Kinuwento ko kay Papa na ayaw akong papuntahin ni Regina kina Sir Basti kapag nandun sina Isaac at Billit. At yung nangyari noong pumunta ako, na umakyat ako sa bakod para makapasok na siyang ikinagalit ni Sir Basti kasi akala niya pinapunta ko ni Regina at naroon noon sina Isaac at Billit. At yung masasakit na salita ni Sir Basti kay Regina ay nagpagalit kay Papa. Animal. Naturingang professional. Teacher pa pero walang modo. Putang ina niya. Pwede ko siyang ipakulong dahil sa ginawa niya kay Isaac. Huwag Papa. Huwag kayong makialam dun. Narinig kong sabi ni Isaac. Nasa kwarto siya at nakikinig pala. Dahil doon ay siya na ang binalingan ni Papa. Ikaw naman Isaac. Hindi ka ba nandidiri? Dahil lang sa kagustuhan niyong makaporma, tumitira na kayo ng bakla. Tangina, hindi kayo maroon makontento ah. Binibigyan na nga kayo ng allowance ng mama niyong nagpapaalila sa mga Arabo, hindi pa kayo nasisiyahan. Biglang bumukas ang pinto. Iniluwas sina Isaac at Billit. Hindi ko alam na nasa bahay namin si Billit noon. Padabog nilang isinara ang pinto. Si Billit, tumitig pa ng matalim sa akin. Galit pero pogi talaga ang pinsan kong yon. Pogi ang mukha. Maliit lang kasi ang Billit. Pero yun na ang huling pagkakataon kong makita ang poging mukha ng pinsan kong si Billit. Dahil kinabukasan ay naganap ang isang pangyayaring sumira sa buhay niya. Sa basketball court kinabukasan, nagpunta ako dahil nandun si Iron. Kaya lang pagdating ko, nakasalubong ko na ang tricycle na nagdala kay Billit sa ospital at si Iron ay hawak na ng barangay police. Nagkainitan daw sila. Naunang nangasar si Billit sa pamamagitan ng paglait sa kapangitan ni Iron. Sumagot naman si Iron ng kahit pangit, malaki naman. Ikaw pogi, pero toothpick. Tangina mo, nakita mo ba? Ganon daw ang banat ni Billit. Lagi kong nakikita Billit dahil sa tuwing sinusubo ako ni Sir Baste, pinapanood niya ang video mo na nagmamaryang palad ka pero sa mukha mo lang siya nakatingin. Doon na nagsimula ang pisikalan. Sumugod daw si Billit pero umilag si Iron at hinawi ang batok ni Billit tsaka itinulak sa poste ng ring ng basketball. Semento ang posteng yon at nababakbak na noon. Doon tumama ang mukha ni Billit. Malaki ang sugat sa nguso niya pero tinahi kaya lang nagmukha na siyang bingot na inoperahan. Nawala ang kagwapuhan ng pinsan kong si Billit. Ang maganda, saglit lang nanalugmot sa lungkot at pagsisisi si Billit. Na-motivate siya ng isang missionary. Nagbago siya. Silang dalawa ni Isaac. Itinuon nila ang panahon nila sa pag-aaral. Dahil noon ay wala na rin sa lugar namin si Sir Baste. Actually, nung ma-hospital si Billit, biglang naglaho si Sir Baste. Kumbaga, sa sundalo, para siyang nag-awol. Natakot siya kasi Dawit ang pangalan niya sa ugat ng away. Minor pa si Iron noon kaya hindi naman siya napatawan ng parusang malala na DSWD lang siya. Pero kung nagkaroon talaga ng demandahan noon, sigurado madadawit si Sir Baste. Makakaladkad siya sa kahihiyan at baka tuluyan pang mawalan ng lisensya. Ako naman noon tuloy lang ang buhay.
kumapit sa tiwala at pag-ibig kay Regina kahit magkalayo na kami. Isa siyang babaeng hindi madaling pakawalan, Kuya Bono. Alam kong hindi na ako makakahanap ng isang kagaya niya, pero naniniwala ako na wala akong magagawa kung nawala na ang pag-ibig niya sa akin. Bagay na pinagdududahan kong mangyayari kasi bakit ayaw niyang magkaroon ng utang na loob sa akin? Tinutuon niya ang sinabi niya, Kuya Bono, na ibabalik niya ang perang hiniram niya mula sa bank account ko. Pinadala niya sa akin ang picture ng deposit nung maibalik niya ang nagamit niyang pera sa savings namin. At ang sabi pa niya, kung kailangan ko na daw ang savings ay pwede akong pumunta sa kanya at kunin ko na ang ATM mula sa kanya. Nasaktan ako noon at natakot. Bakit ganoon siya? Pumasok talaga ulit siyang katulong at nagpatuloy pa rin ng pag-aaral. Kapag anihan, nagpapadala ako ng pera sa kanya pero dinideposit niya. Hanggang sa nagpasya akong magpunta ng La Trinidad ng nag-iisa. 20 na ako noon, Kuya Bono, 22 na sa Regina at graduating na sa kanyang kursong agriculture na siya ring kurso niya noon sa CLSU sa Nueva Ecija. 20 anyos na ako noon pero first time kong magbiyahe na nag-iisa kaya malaki ang takot ko. Oo, elementary graduate lang ako pero hindi ako illiterate at mas masasabi kong mas marunong pa nga ako sa ibang nakapag-aral dahil nahilig talaga ako sa pagbabasa. Kung kina Isaac at Kuya Ismael lang, mas magaling akong mag-English sa kanila at hindi mali-mali ang mga spelling ko dahil sa tuwing mali ang spelling ko kapag magka-chat kami ni Regina, itinatama niya. Nagagalit pa nga at sinusumbat sa akin ang dictionary na binili niya. Baka hindi ko naman daw ginagamit. Sabi nila, kapag marunong kong magbasa, hindi ka maliligaw kahit saan ka pa magbiyahe o pumunta. Nakarating ako ng La Trinidad, Benguet at nagkita kami ni Regina. Mabuti na lang at 20 na ako noon at 22 na siya. Napapasok na kami sa hotel. Dati kasi nung 16 ako at 18 siya, tinangka naming mag-hotel sa San Jose. Hindi kami tinanggap. Pinagtabuyan kami. Bawal pa daw kami. Walang duda, Kuya Bono, hindi nagbago si Regina. Naroon pa rin yung senserang paghanga at pag-ibig niya sa akin base sa titig ng mga mata niya, suyo ng mga haplos niya at init ng mga yakap niya. Pinarinig ko sa kanya ang lubos na pasasalamat dahil hindi siya nagbago. Gusto pa nga niya noon ay umuwi daw kami sa kanila sa Itogon para maipakilala niya ako sa pamilya niya kaso final exams nila noon at hindi naman ako pwedeng magtagal doon dahil sa hotel nga ako nakatira. Bawal kasi ang lalaki sa boarding house nila. Masakit man noon ay naghiwalay kami dahil umuwi na nga ako ng Nueva Ecija. Pero nang graduation niya, umakyat ulit ako ng Benguet. Pero noon, munti ka na akong mapatay. Sa La Trinidad kung saan dumating din ang nanay at tatay ni Regina para mag-attend sa graduation niya ay okay pa naman. Although ramdam ko na hindi ako masyadong gusto ng tatay niya. Nagsasalita siya ng hindi ko naiintindihan at matalim siyang tumitig sa akin. Pagkatapos ng graduation ni Regina ay nagpunta kami sa kanila sa Itogon. Kabado ako nang papunta pa lang kami at sinabi ko kay Regina na may nararamdaman akong takot. Hindi yan. Akong bahala. Hindi pwedeng hindi nila ako igalang sa kagustuhan ko. Napasal ako sa sinabing yun ni Regina. Oo, mahal.
Hindi ka nila gusto para sa akin ngayon pero hindi pwedeng itago natin ang relasyon natin. Whether they like it or not, tatanggapin ka nila. Mahirap lang sila Regina at dapat lang talaga siyang igalang at irespeto dahil napag-aral niya ang sarili niya at siya ang kauna-unahang college graduate sa pamilya nila. Siya na bunso pa. Kaso pagdating namin sa bahay nila ay lasing na pala ang mga kuya niya at may hawak silang itak at ang sabi kay Regina sa salitang Ibaloy na isasalin ko na lang sa Tagalog ay, "Ayan ba yung nobyo mo? Sige, dalhin mo dito at gagawin namin siyang pinikpikan." Sabay dura ng pula, natigilan si Regina at parang kinalkula ang dalawang kapatid niyang lalaki. Pagkatapos ay humawak si Regina sa braso ko at ang sabi, "Mahal, tumakbo ka na. Wala sila sa katinuan." Ayaw ko sanang gawin yon dahil kahihiyan ko naman yon bilang Tagalog. Baka sabihin nilang duwag pala kami mga Tagalog. Kaso humakbang ang dalawang kuya ni Regina palapit sa amin at nadulas pa yung isa. Pababa kasi yung lupa at nakainom nga. Gumulong-gulong siya dahilan para mabilis siya makalapit sa kinaroroonan namin. 4 na beses yata siyang gumulong-gulong pero hindi niya binitawan ang itak niya. At bago pa ito makatayo ay inulit sa akin ni Regina ang salitang, "Mahal, takbo na." Sa chat noong nasa bus na ako pauwi ng Nueva Ecija ay sinabi ni Regina na hindi niya ini-expect na gagawin yun ng kuya niya dahil nakikiusap pa nga daw ito dati kay Regina na si Regina ang magpaaral sa anak niya dahil mahirap lang sila. Umoo daw si Regina pero ganun naman ang ginawa dahil lasing nga sila. Kaagad nakapagtrabaho si Regina pagkatapos siyang mag-graduate. Nirecommend kasi siya ng professor niya. Walang honor na nagtapos si Regina pero nakita daw ng professor niya ang praktikal na diskarte ni Regina. Kumbaga, praktikal na gawa. Hindi theory sa libro ang nakita sa kanya kaya siya ang piniling i-rekomenda. Kaya lang, mas lalo kami nagkalayo ni Regina dahil ang farm na pinagdalhan sa kanya ay nasa Bukidnon sa Mindanao. Para kaming sina mama at papa na nag-uusap lang sa messenger dahil magkalayo nga kami. Napunta kasi si Regina sa DMPI sa Bukidnon, Northern Mindanao yun Kuya Bono at nasa Luzon ako. May kalakihan ang sweldo niya kaya hindi niya naisipan pa ang kumuha ng ALE o yung board exam for agriculturist. Muntikan siyang magtagal ng 3 taon sa Mindanao, Kuya Bono. Blessing in disguise ang muntikan niyang pagkakagahasa. Hinabol daw siya ng 2 lalaki. Gumapang lang siya sa pinyahan hanggang sa maidigaw ang mga nagtangka sa kanya. Sa Valencia City, sa Bukidnon nakakita ng agency si Regina pero inirefer din siya sa agency sa Pasay City. Bago umuwi si Regina sa Itogon, nagstay siya sa Maynila ng 3 weeks para sa application niya. Nakisuyo siya sa akin na umuwi ako sa kanila sa Itogon para kunin ang marriage certificate ng parents niya. Tumawa ako noon at ang sabi ko, mahal, di ba gagawin nila akong pinikpikan doon? Si Tatay Jaling, tatay ni Regina ang sumalubong sa akin sa bayan. Kaya hindi na ako nagpunta sa barangay nila dahil inabot na sa akin ang papeles.
Humingi ng dispensa sa akin si Tatay Jaling at natuwa ako dahil tanggap niya na ako para sa kanyang bunsong si Regina. Nagbiyahe ako papuntang Manila mula La Trinidad. Isa na namang adventure yun para sa akin ang magbiyahe pa Maynila for the first time nang nag-iisa. Sa gawing Mabalac at Pampanga ay lumipat kami ng bus dahil may diferensya daw ang makina ng sinakyan namin mula sa La Trinidad. Sa bus na nilipatan namin, natural iba na ang driver, iba na rin ang konduktor. Noong i-check ng konduktor ang ticket ko, ang tanong niya sa akin ay, "Gurot ka ba, bro?" At ang sagot ko, "Oo, bro, ibaloy ako." September 2019 nung mag-flight si Regina papunta dito sa Nago City, Okinawa, Japan bilang supervising farmer. January 7, 2020 naman ako nag-flight. Ilang linggo bago ideklara ang pandemya dahil sa COVID-19. Ang una naming accommodation ay dito sa Nago City pero nung magka-pandemic ay inilipat kami sa farm mismo sa Nigashe Village kung saan walang sino man ang infected pa noon. As in, 0 case ang COVID noong una. Kaya lang after 47 days namin doon ay bigla na lang nagkaroon ng kaso kaya nagpatupad na rin ng lockdown. Kahit kasi nung mag-start na ang lockdown sa buong mundo ay hindi pa rin sa Nagashi kasi nakakapagtrabaho pa kami. Pero nung lockdown ay nanatili na lang kami sa aming mga accommodation at hindi ko na iwasang mabuntis na si Regina. Sobrang close si Regina kay Ma'am Mio na asawa ng boss namin. Kay Ma'am Mio ay nasabi ni Regina na buntis siya. Kinausap niya kaming dalawa at tumulong silang mag-asawa, maging ang panganay nilang anak na si Ma'am Mia para kami ni Regina ay makasal sa mayor ng Nago. 24 lang ako noon, Kuya Bono, at 26 naman si Regina. Noong mga panong yun, Kuya Bono, nung naghahanda na kami para sa kasal ay sobra kong namimiss si Papa at wini-wish ko na sana kasama ko siya. Kasi nalilito ako noon. Parang natutulala na ikakasal na ako. Pero naging supportive si Regina. Yung maramdaman ko ang hawak niya, yung haplos niya, yung yakap niya, parang nawawala ako sa pagkalito. Ang kanyang mismong presensya, Kuya Bono, ang nagsasabing nasa tamang tao ako. Sa titig ng iyong mata, sa haplos ng iyong kamay, sa init ng iyong yakap, ramdam kong ikaw na. Sa ngayon ay nandito pa rin kami sa Japan. Si Regina ay umuwi noong 2024 upang bayaran ang bahay ng kapatid ni Sir Baste. Yung bahay kung saan nanilbihan noon si Regina bilang katulong.
Tuluyan na kasing ibinenta yon dahil matapos iwanan yon ni Sir Baste nung ma-hospital si Billit, natatakot na badawit ay kapatid naman nilang isa na balahura daw ang tumira. Pinaalis din ang panganay nilang kapatid na siyang may-ari pero nakatira na sa Canada. Sa tatay ni Regina namin nalaman na for sale na ang bahay at may malaki na kaming ipon noon kaya't nagkasundo kami na bilhin na lang yon. At ngayon nga ay sa amin ang bahay na yon na siyang tinitirhan ngayon ni na Mama at Papa. Nag-for good na kasi si Mama simula nung nasira ang pangarap niya sa bunso namin si Isaac na kay agang nag-asawa at hindi tinapos ang pag-aaral. Siya ay nagtatrabaho sa Maynila. Kung ano-ano lang tinatrabaho doon, ginagamit ang kapugian. Actually, magkasama sila doon ni Iron. Si Iron, ginagamit naman ang sukat ng kanyang kargada upang kumita ng malaking pera. Si Kuya Ismael naman ay nasa Dubai at doon na rin siya nakapag-asawa, kaya sina Mama at Papa lang ang naiwan talaga sa amin sa Nueva Ecija. 3 years old na ngayon ang aming panganay ni Regina. Oo, nag-iisa pa lang siya pero susundan namin siya kapag medyo lumuwag na ang trabaho dito. Hindi na kasi connected si Ma'am Mio dito, ang asawa ng boss naming napakabait. Matanda na kasi siya kaya nasa bahay na lang siya. Ang mister ni Ma'am Mia, panganay na anak ni Ma'am Mio, ang boss namin dito at medyo mahigpit siya. Malaki ang sahod dito Kuya Bono pero syempre hindi kami dito titira forever. Uuwi at uuwi din kami in God's perfect time upang dyan sa Pilipinas i-enjoy ang pagpapamilya at paghahanap buhay. Nais ko rin sanang kapulutan din ng aral itong kwento ko, ngunit hindi ko pwedeng sabihin na kahit wag nang mag-aral ang mga kabataan kasi hindi nga ako nag-aral. Kaya lang, hindi lahat ng tao ay makakatagpo ng kagaya ng asawa ko na siyang blessing talaga ng Lord sa buhay ko. Kung napansin nyo, never akong nagkaroon ng ibang relasyon maliban sa kanya. Tunay yan. Siya ang first and last love ko. Si Regina na isang igorota. At kung uuwi kami dyan someday at tatawagin pa rin akong igorot sa amin, ngingitian ko na lang sila dahil proud ako sa lahi ng misis ko. Hanggang dito na lang Kuya Bon at maraming salamat kung mababasa mo rin tong kwento ng buhay at pag-ibig ko. Gumagalang, Idris. Sa titig ng iyong mata, sa haplos ng iyong kamay, sa init ng iyong yakap, ramdam kong ikaw na. Sa tagal ng panahon, sa dami ng pagsubok, nanatiling matatag, pag-iibig ang tapat, ngayon'y narito na. Tanging oras ng pagsumpa, sa ngalan ng may kapal, tayo na'y iisa. Abot langit ang pasasalamat, bigayang walang katumbas, ang sayo ay makasal. Sumpa kong habang buhay, ikaw at ikaw lang, pagkamamahaling tunay, ikaw lang mahal. Alam ko kagaya ko ay nagtaka rin kayo kaya naghanap ng parte pa sa kwento, especially sa last part, ng tungkol kay Billit. Ako ay nagtanong na lamang sa chat kay Idris at ang sabi niya, si Billit ngayon ay isang sundalo at wala pang asawa. Naisabi ko na rin sa'yo, Idris, yung mga gumugulo sa isipan ko, yung mga naglalaro sa utak ko tungkol sa iyong kwento na hindi ko pwedeng ihayag dito kasi baka isipin mong nami-personal ako. Hindi ganon. So nag-usap na tayo tungkol dyan, what I felt about your story, at maraming salamat naman kung nauunawaan mo. And thank you for correcting me when I said na ikaw yung tipo ng story sender na gusto mo lang gawing bida ang sarili mo. And I'm sorry kung inisip ko yon. At maraming salamat at nauunawaan mo. Okay?
inamin naman ni Idris na may mga bagay siyang hindi ikinwento tungkol niya sa kanyang sarili. Pero maraming bagay ang naikwento niya tungkol sa kanyang mga kapatid at pinsan nga na medyo nag-down sa kanila. But ang mga iyon ay napatunayan niyang totoo, kaya okay lang siguro na kung minsan ay may mga kwento tayo na hindi kagaya ng mga normal na napapakinggan natin. And besides, it's reality of life. Hindi ba, mga kahugot? And again, Idris, maraming salamat sa iyo and congratulations of course sa napakalaking blessing sa buhay mo, and that is Regina. And I do hope na magkaroon kayo ng tuloy-tuloy na matatag at masayang pamilya. Idris, again, maraming salamat. At ilan muna sa ating mga shoutout mula sa nagdaang kwento dito sa DKB. Mula sa kwento ni Gary na may pamagat na pasilong. Ay nako, hindi ko mabasa ito. Ano ba to? Korean, Japanese. Anyway, sabi niya, pa-shoutout ko yung palasanan mo po ako mula po noong 2004 nung nagbakasyon ako dyan sa Pilipinas, at mula noon hinintay na kita dito sa YouTube at salamat dahil nahanap at nakapakinig na ulit ako sa inyo. Halos lahat napakinggan ko na and more pa po Kuya Bono habang nasa work. Ito lang po ang pinakikinggan ko. More power and God bless po. Yun nga lang, hindi ko mabasa yung pangalan mo. Maraming salamat. Jelaine Albania, anong title ng song? Sana inilagay mo kung anong oras. Ano po yung title ng kanta ng 313? Sige nga, hanapin nga natin. 313. O yan, 310. Ito pala, ito ay original song ng DKB. Kaya lang, hindi ko matandaan yung title eh. Sa susunod, sasabihin ko kung ano yung title. Okay, maraming salamat. And Kuya Bono, ang ganda. Salamat sa iyong programa dahil tuwing wala akong karamay, nakikinig lang po ako sa kwento mo. Iiyak, kikiligin, tatawa, sabi naman ni Mariel. Maraming salamat, Mariel. Ang ganda ng kwento, dapat pahalagahan ng asawa lalo na't nakuha mo itong buo. God bless sa inyong mag-asawa. Sabi naman ni Trishan Lay Cabarro. Parang ito yata yung mga comment na tungkol sa story. Ang hinahanap natin ay yung mga shout-out. So, unahin natin sa pinakababa pala. Sabi ni Hoping Someday First. Jonathan Pascual, shout out to you. Pasigaw ako ba? Sabi ni Grace and Sherwin Ablao. Sa inyong dalawa, shout out. Mula naman kay Chief Chris na Pagaduan, shout out sa iyo. And Ken Laurel, shout out to you. Arlene Baluang, hello everybody. Pa-shout out po sa lahat listening in Singapore. And hoping someday, first time makinig na hindi alam if maganda or happy ending. Thank you, hoping someday. JTV Vlog, shout out to you. Ganun din. Pa-shout out po kay Roldan Makinag from Isabela, Santa Maria. Maraming salamat mula kay Roldan Makinag. Shoutout kay Bono Bitana, family ng Abra. Magandang oras sa inyong lahat dyan. And Margie Tombali, shoutout sa iyo Margie. And Neil Leshailer. Hirap naman basahin. Hello Kuya Bono, magandang araw. Pa-shoutout po, it's me Jen. I hope na nakita mo na yung story kong sinend sa email nyo. JC Claveria, shoutout to you. Yes, actually nakita na namin. Maraming salamat at nakapila po ito. Shoutout ko Bono from Bagao, Cagayan. Sabi naman ni JR Sugitan. Kumusta? Elsa Altera, pa-shoutout ko Bono. Elsa here again. I was listening from Hong Kong. Pa-shoutout na po yung mga mahal ko sa buhay dyan sa Pilipinas. Ang Cordero family at San Jose family. Especially sa mga anak ko, sina John at Kit. Mag-aral kayong mabuti. Lalab kayo ni Mama. Thank you po. And thank you din Elsa Altero. Romeo Delim, good day Kuya Bono. Salamat may new upload pa. Shoutout po here in Tarlac. Magandang oras sa iyo, Idol Romeo Delim. Tarlac ka na pala. Parang nung nakaraan ay somewhere else in the north ang lugar mo. Para sa akin, boss, ginamitan ng puso. Eto hanggang ngayon, matibay pa din. Inabot na nga ng isang dekada. Nasa tao pa din yan kung paano ma-manage ang relationship. Of course, we know that. Sherwin Ablao. At sa mga curious sa kwento ni Sherwin Ablao ay nasa mga unang kwento po ng ating channel.
makikita nyo naman ang kanyang pangalan. Sender's name is Sherwin. And Lynette Arellano, shout out to you. Pa-shout kami ng asawa ko, Maymay Molina and Quirino Abay dito sa Chalaw, Aguinaldo, Ifugao. Lagi po kami nakikinig sa mga kwentong binabasa mo, Kuya Bono. Since high school pa ako, listener mo na po ako. It's May Molina. Agyaman. And naimbag na bigat mo, kasama king ka, Boss Ames at Jeffrey Romano. Shout out sa'yo. Good morning, Kuya Bono. Ano man po ang resulta ng decision ko sa kasalukuyan kong relasyon ay hindi ko pagsisisihan. Pa-shoutout here in Hong Kong at sa pamilya ko sa Alicia Isabela. More stories to come and God bless you, all senders, fellow listeners, lalo na sa iyo, Kuya Bono. Agyaman May Laguerta. Tama yun. Kapag kayo'y pumapasok sa relasyon, dapat nakahanda na kayo sa anumang magiging kahihinatnan nito at walang sisihan sa uli. Kailangan i-charge sa experience. Okay? Besides, sa mga relasyon naman, wala namang puro toxicity kagad, di ba? May mga enjoyment din naman dyan. At yun na lang mga tingnan at pahalagahan. And Emma Cardena, good morning sa lahat. At mula naman kay JR Aglasi, pa-shout ko ba na listener from Tuba, Benguet. Maraming salamat. Oy, eto, tama ba? Taga Benguet nga itong si Regina. Bilib na bilib ako kay Regina, sa totoo lang, ha? Actually, nung maalala ko nung after high school graduation ko, ay naglayas kami ng best friend ko. Pumunta kami sa Baguio. Nagtrabaho kami doon. At sa napagtrabahuan kong shoe store, ay may nakilala akong babaeng igorota na napakabait. She actually is unforgettable and her name was Bona. Kung sakaling mapanood mo ito, Bona, naging magkatrabaho tayo sa Parungaw Shoe Store sa Baguio City. Ako dati yung nasa taas, yung sasabihin nila kung anong code ng sapatos at hahanapin ko naman at ihuhulog ko sa butas at yung mga sales lady ay nakaabang. Ganon. And Bona was actually one of the sales ladies. Pero to be honest, hindi si Bona ang reason kung bakit nung mag-DJ ako ay Bono ang pangalan ko. It's because of the rocker, yung rockista ng U2 na si Bono. He actually is my idol dati nung mahilig pa ako sa mga rock music. Okay? And tuloy natin. And yes, Bona is an igorota. She is pretty and very kind. Ang ganda ng personality niya. I actually imagine Regina to be like Bona, kaya lang hindi sila magkamukha. Of course, I saw Bona, I mean Regina sa picture nila ni Idris na ayaw nga lang nilang ilaphala o ipalabas. Okay? And two more shoutouts. Shay Manipon, hi Kuya Bon, it's my birthday, June, pabati naman. Happy birthday, Shay Manipon, belated or advanced happy birthday. Yung Stephanie Gamboa, hi. Pasyawan naman kami mag-asawa na palagi nakikinig. Stephanie Gamboa at Macario Gamad. At sa mga aming mga anak na sina Maverick and Gamad and Gamboa family na mga kamag-anak namin. Thank you, Kuya Bono. May bago na naman papakinggan. Soon kami magbibigay ng aming kwento. God bless you also, Stephanie Gamboa. At panghuli muna, pasyawan Kuya Bono, it's Lynn Talosa listening here in Hong Kong. And ihabol na natin ito si Arthur Ramos, shout out sa iyo. And Maria Angelique Orteza, good morning Kuya Bono, shout out from Lalo, Cagayan. I was listening and nabangar sa mga upload mo. Maraming salamat. At iyan na muna muli, Idris and Regina, maraming salamat sa inyong beautiful story. At sa lahat ng mga kahugot nating naglaan muli ng oras, maraming salamat. Stay healthy, stay safe, and may God bless us all. Salamat Kuya Bono at sa lahat ng listener mo. TKP, my story is safe with